Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin. Mga kapatid, marami tayong mga nakasanayan para maisabuhay at maipakita natin ang ating pananampalataya. Katulad ng pagdalo sa misa, pagsisimba linggo-linggo, pagdadala at pagdadasal ng rosaryo, pagsusuot ng mga medalyon, ano pa ba? Ang ating mga prosesyon, nobena, debosyon, pati pagkakawang gawa. Ang lahat ng ito ay nakagisnan na natin at natutuhan na rin nating gawin. At sa maraming pagkakataon, nagsisikap tayo maging tapat upang ito ay maisakatuparan. Ngunit inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa sa araw na ito upang sagutin ang tanong, para saan ang lahat ng ito? Tayo ba ay nakapaglaanan ng panahon upang ating pag-isipan at pagnilayan ang ating mga nakasanayang gawain para ang pananampalataya ay ating maisabuhay. Bigyang pansin natin ang pag-aayuno
na siyang punong paksa ng ating ebanghelyo. Bakit ba tayo nag-aayuno? Ang sagot ay, dahil ba Kwaresma? Dahil ba mahal na araw? Dahil ba turo ng simbahan? O dahil ba minana natin ito sa mga nakatatanda sa atin? Pero alam po ninyo, sa ating ebanghelyo, napakaganda po ng nililinaw tungkol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang kilos pananampalataya upang mailapit natin ang ating mga sarili o mapanatili nating malapit ang ating mga sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang focus ng ating pag-aayuno, sapagkat sa Ebanghelyo ay nasabi ng Panginoong Hesus, kapag wala na ang lalaking ikakasal, at yun ay patungkol kay Hesukristo. Kapag wala na siya, saka ang mga alagad ay mag-aayuno. At ang dahilan ng pag-aayuno ay sapagkat sa pamamagitan ng disiplinang ito, ang Panginoong Hesus ay mananatili sa isip, puso, kamalayan at katauhan ng mga alagad na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ganito din po ba ang ating pananaw sa iba at sa marami nating mga ginagawa bilang pagpapahayag ng pananampalataya? Sapagkat sa aking palagay, hindi pwedeng ang sagot ay nakasanayan na kasi, nakagisnan na kasi, kaya ito ay aking patuloy na pinapahalagahan at isinasakatuparan. Hindi po. Mula sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, kanyang binibigyang halaga ang Panginoong Hesus bilang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, sapagkat si Jesus din ang pinagmulan ng lahat sa pamamagitan niya. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay. Si Jesus ang Diyos na nakikita nating mga tao. Si Jesus ang puno ng ating sambayan ng Kristiyano. Ang lahat ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang pag-aayuno, hindi dahil nakasanayan lang. Kaya nag-aayuno para sa Panginoong Hesukristo, sa ating relasyon sa Kanya, sa ating pananatiling malapit ang pakikipag-ugnayan sa Kanya, upang hindi tayo mapalayo, upang hindi tayo mapariwara. Ganyan din ang iba nating mga ginagawa sa ngalan ng pananampalataya. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagdedebosyon? Bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit tayo nagkakawang gawa? At napakarami pang ibang gawang pang pananampalataya. Ang sagot, bakit natin ito ginagawa? Para sa ating relasyon sa Panginoon upang patuloy na lumalim, kung kailangan ay mapalinis, at para ito'y mapanatili hanggang sa wakas ng ating buhay. May nabanggit sa Ebanghelyo na bagong alak, bagong sisidlang balat. Anong ibig sabihin nito? Sa ating pagpapasya na magbagong buhay at sa araw-araw nating pagpasya na magbago tayo sa buhay, kahit ang ating ginagawa ay pare-pareho, ang lahat na ito'y binibigyan ng bagong pakahulugan, at ang kahulugan ay lagi ng may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, tuloy tayo sa pagrosaryo, pag-aayuno, pagsisimba, pagdadasal, pagkakawang gawa, at sa napakarami pang ibang pagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit ang lahat ng ito, harinawa, ay maging mabisang kasangkapan upang tayo tuloy-tuloy na mapalapit sa ating Panginoong Hesus.
At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.